iyang tunaan kini sa paagi nga naa siya sa anguish. Ano siya may anguish sa Bisaya? Kana bang grabe nga paghuna-huna, no? Paghuna-huna, grabe nga pamalandong. Kaya nga naman, laliman ka na ipanghayo sa Ginoo, nag-inusaran saad sa Ginoo sa iyang pamilya, unya di lang pangayoon, kundi ihalad pagyud. Unya siya pagyud mismo may muhalad niya. And so Abraham got his faith in the midst of anguish. Na atong gilantaw ang senaryo sa kinabuhi ni Abraham nga iyahad yun ning lisod ni kaniya pero iyang gihimo alang sa pagsunod sa Ginoo. And so therefore he was proven to have obeyed the Lord, trusted God, and have fully completed his faith upon the living God. Pero in chapter 23 is a realization of the promise of God, di ba? Ang saad sa Ginoo sa chapter 22 makita nato nga descendants. Yan mao na gideal sa Ginoo sa iya. I promise you descendants, pero karon ako kung sulayan unsay mahitabunin ko kung ako kwaon ng descendants nga ang mihatag nimo. Why? Because we know that God wanted to test his faith, which is the foundation of his obedience. Diya sa Ginoo. Pero in chapter 23, Abraham got the land, the promised land, okay, out of sorrow. Very interesting kaya nga. Kung wa mamatay ang iyang asawa, dili mahitabo nga masugdan sa pagtuman ang saad sa Ginoo nga tagaan siya kung sa man yuta. So mo na ito makita diri sa chapter 23 nga God fulfilled his promise of a land, pero in the midst of sorrow. Gikuha usa sa Ginoo ang iyang prinsesa, no? Si Abraham gitawag man nga prince of the land ining panahon ni sa not prince of the land but prince of God according to the ESV version. Siya gitawag na you are the prince of God. And so therefore gikuha sa Ginoo si Sarah as the princess nga gikan kay Abraham. And so imagine ang life ni Abraham at this moment. So bago lang siya gisulayan sa Ginoo from being anguished in terms of thinking about his son and his descendants. Pero karon ikuha na gyud sa Ginoo the love of his life. So makita nato diri nga mao na yung fulfillment of the promise of God. So that is why explore nato kini nga passage. So mao nga masabtan nimo nga inganani ang tema sa pagsulat. Like halimbawa, may ano kani may gisunod ayon after the testing. It is because after Abraham's testings of faith, it was completed by his obedience to God. The Lord has to fulfill and has to begin his promise of a land. Sumuna na kini ang passage na atong ibasa. And so, what we see in this passage is a direct, simple, yet direct gatawag nato na events in the lives of Abraham. Una, tanaw nato diri nga we were introduced sa pagkamatay ni Sarah or ni Sarah. Ang nahitabo diri is that very interesting kining simplicity of the statement nga gihatag sa tuwa sa author. Ningon diri nga Sarah died. So manong kinahanglan nga ato man ang masabtan. Tungod kay perhaps kini nga pulong will be also told upon us in one of these days. Nya dakong pangutana, are we ready to face death on our own? And so very frank ang Bible may tungod sa paghisgot sa kamatayon na makita nato diri this a natural event in life. Nga makita nato diri nga si Abraham suod man ta siya sa Ginoo, duol man ta siya sa Ginoo, pinangga siya sa Ginoo tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo. Pero how come kining panahon ni wa man gyud i-extend sa Ginoo ang life sa iyang asawa aron nga gihulat unta ba nga makita ni Sarai ang fulfillment of the promise of God.
And so that is why the Hebrews is right when telling us nga kining mga tawhanan ni nga nagsunod sa Ginoo, they obey the Lord, they put their faith in God, pero bisan ug wa pa nila nakita ang promise sa Ginoo, ang saad sa Ginoo sa ilang kinabuhi, they have obeyed and put their faith in the Lord. Si Sarah nagsunod sa Ginoo uban sa iyang bana, pero wa gyud niya makita. Isa lang ang iyang nakita ka fulfillment, which is a promise of a son. Pero ang descendants and land wa gyud makita ni Sarah. Ni makita nato diri nga despite sa close relationship ni Abraham kay God, kita nato diri nga wala na any extension of the moment or years din kay Sarah. Gituldukan na gyud sa Ginoo ang iyang kinabuhi at the age of 127 years old. Sugot pa mo ang mabuhi mo hantod sa kagatos. Pwede siguro kung kusgan pa, no? Pero kung at the age of 100 years old niya kanang bang sa gabal kakayo kanunay. At the age of 100 years old, maglagot na bisan ang imong anak kay di na kasabot nimo. Ayan na. So better kung maabot na ning idara kung kusgan, pero kung di na gani iampo na lang yun sa Ginoo, wow ka the soonest possible time kaysa mahimo pa kang stumbling block sa family. Kaya there's one time sa maan ako kay ila na 91 years old, kusgan pa kayo una-una, pero ang lawas ni Julian. One night ni gawa sa gate, nagkamang kay liso naman matindog ni gawa sa gate, kaya mo na gusto siya musuroy, kaya bored na siya sa balay, sige higda. Basta ang mga anak sa limuak pagita sa balay, o ang katrid ito na sa gate. Yan after yun nila na sa kalsada kakamang yun. So dala peting pagkauma na nawag sa guwa peting ilakan nila musuroy sa mga ko mama. Nakagabi gilayasan maminayan may ganit kay namataan na mong kadlaw tuwa na sa kalsada, unsa na lang kung wa mi ka mata may ganana. Yan ingon na ko, unsa man ti ako mo to mapatyo na lang sa Ginoo. Sa iyo ko. Pero katong namatay na yang mama, ping hilak niya. Lord, unta imo ang kumati nga ni hilak mo gati nga, di ba? Malipay ka dapat okay. Ikuha na sa Ginoo mong mama, di pa mi anda mana ba. Kuha ni kay klaro. Wala ko sa ina niya, ako sa una-una, kuha ni kay klaro. Pero kaya nga naman, ang kamatayan is event sa atong life na as much as possible gusto natong talikdan. In fact, sa Filipino culture, this is bad words. No? Pero pag-istorya niya, kasi mahita ko sa gusto na ka, pag-istoryahan ako, pero feeling nato sa gusto na ka, mamatay ko. Ay, pag-istorya niya, hindi nato na. Pero ang Biblia, makita natin diri, straightforward. Sarah died at the age of 127. Kaya nga naman, kinapakita ka nato sa Bible, that is a natural truth, natural fact sa kinabuhi. Mahitabo yun. Whether you like it or not, you will die. We will all die. That is why ang hagit sa scripture nato is that, are you ready to face your own death? Kanya at that moment, makita nato diri nga Sarah was alone. Si Abraham wa makatabang ang iyang faith diya sa Ginoo. Fully God decided his death, her death. Wala na any further extension. Yan, dako nga kamatuoran ni if this happened to Sarah, then it will also one day happen to all of us. And the greatest question in our life is that, are we ready to face it? Nga ikaduha, are we certain? Asa tapadulong kung death will come. Dagan ka nato ang gunahuna nga langit yun. Kaya nga nung malangit mo ka, Kristiyano man ko. O siya'y pasabot niyo mo sa Kristiyano.
Kani na. Pasabot mo, Kristiyano ka, kani ka Muslim. Daghang nga na ang interpretation. But you know, it is not about our religious affiliation or claim that we will be in heaven or we will have certainty in our death. Pero it is upon the truth that God is declared. Kung saan may giingon sa Ginoo may tunod sa kamatayon. It is a punishment to our sin. It is a reality, ang buhaton, ang mahitabo sa itong kinabuhi. And then after that, ang misteryoso kayo is that asa ka man paghuman sa imong kamatayon. And so only those who have a serious commitment upon Christ and who have understood the implication of Christ's coming, His burial, and His death, ang adunay ginatawag natin na guaranteed assurance mahitungod sa ilang kamatayon. So have you asked this yourself sa idea na malangit ba dyan? Nga malangit ka man. Kasagaran na ito ingon nga, at least wag na ako gisupak ang 10 Commandments, Pastor. Not directly. Pero kubalo ba mo nga, we are all guilty of the 10 Commandments. Perhaps you do not commit murder. Perhaps you don't steal others' property. Or you do not covet your neighbor's property and so on and so forth. But there are things in the 10 Commandments, the simplest things actually, we have committed. Niya, ang rule sa Ginoo, ang 10 Commandments is like a chain of necklace na ma-appreciate lang nimo siya kung adunay tawag na ito, why putol, di ba? Ang kwintas, ma-appreciate nimo ang kwintas kung why putol. And so sa may implication niya, it is a chain of commandments. But pasabot, if you fail to do one, you fail to do all the rest. Mao na yung ingon diya. Surprisingly, si Apostle Paul na ingon nga, the commandments I have kept. Wala siya ningon nga, pasag nila ng bata. Okay, naman tayo kapasidad nga mo-focus sa atong ears. Pero okay ra ng bata na So, ang commandments nga ingon ni Apostle Paul, ingon siya nga, I was so disturbed tungod kay because I realized that the commandments I have kept is not more than enough. Notice nga yung ingon is that the commandments I did not do. Pero ang ingon, the commandments I have done or I have kept. Pero ingon siya, dili na ego to make my entrance upon the presence of God. So siya gani, nadaghan na siya gituman ng mga balaod sa Ginoo, mingon siya Apostle Paul, madili na ego. Kung saan na lang ta nga, daghan ta gisupak ng mga pagpanudlo sa Ginoo. And so therefore, the only truth that keep us upon the presence of God is by fulfilling what God has commanded. Pero di man gyud ta makatuman yan. That is why Christ fulfilled the law on our behalf. So mo na akong hinungdan na kinahanglan natong tuuhan na. Nga nga naman ang emphasis sa Bible, believe upon that. Kaya nga naman, magutan niya itong panahon na ito. Nga ikadua, Jesus is no longer present in earth. Ang presence of the Holy Spirit na naagri. And so therefore, kinahanglan we need to convince our mind that what He has done long before is actually the true essence sa ato ang kaliwasan. That is why we need to exercise faith in that. And so that's about Sarah who died, and one of us will die as well. Very interesting, in the midst of the Father's Day, kamatayon ang atong disputan. Okay, happy Father's Day sa tanang mga amahan. Okay, let's talk about Abraham. Makita sa nato din, aside sa being straightforward ang kamatayon ni Sarah, makita sa nato din yung reaction and himo ni Abraham. Makita nato na Abraham went to mourn for Sarah and wept over her. So it's a normal, isabi magkatawa niya.
Isa ko'y malipay kung naay namatay nga imuhang kapikas pag yun, imuhang pag yung kauban sa tibuok kinabuhi. Nga, makita nato diri nga si Sarah ang isa sa mga babae nga gi-highlight gyud sa scripture nga dapat sundon or himuong modelo sa pagkinabuhi. That's interesting. Kaya nga naman, sa Bible, wala isulat si Mary, the mother of Jesus, to become a model and example of life, faith, and obedience, so on and so forth. Very interesting. Pero sa laing religion, it was highlighted more, no? Ang himo ni Mary, ang pag-conceive kaniya. The Bible regarded her as blessed woman. Pero, apart from that, wala na ginatudlo ang scripture mahitungod nga kinahanglan tan-aw ninyo iyang kinabuhi, kinahanglan parehaso ninyo iyang kinabuhi. Pero si Sarai, twice in the scripture, I think thrice in the scripture, nga gi-emphasize yun ang iyang examples of life. First in the book of Isaiah and some other book in the New Testament. Kung siya may gingon dito that you imitate her because she was submissive. Niya, she is a woman of faith and a woman of character. Unya, kung ato makita, wala kaayo gisulat sa life ni Abraham all throughout kinabuhi ni Sarai. Wala tayo silent kaya aside sa aspeto na siya personal encounter with the Lord, na nagkatawa siya sa promise sa Ginoo. Pero apart from that, wala na gisulat niya. Pero makita nato that Sarai became a submissive wife all throughout his life. Niya, makita nato diri nga she is a wife nga wala siya complain mahitungod sa pagsunod sa Ginoo sa iyang bana bisan og wa siya kabalo as sila madulo. Niya dili lang na all their life they live in tents. Pero Sarai followed, obeyed, and submitted her life to her husband. So therefore, it's natural na kay Abraham, kini this is really a loss. It was a loss to him. So the normal reaction to death is to mourn and to weep over. Jesus himself wept. That is the shortest passage in the Bible. Jesus wept. Kaya nga naman, because the reality of death. Death is a reality na dili nato na. The second thing na gihimo ni Abraham, he stood up. Wala na siya, nagpakasyon pa para magpahungaw sa iyang tamingaw tingali. He stood up, he rose, and then nangita siya paagi kung asa ilubong ang iyang asawa. And so mao na ni ang storya diri nga makita natin. Nga this is the beginning point where God established ang iyang promise of the land to Abraham. Pero kinahanglan mahitabo kini in the midst of sorrow. Na sa kaguol si Abraham, wa siya choice, kinahanglan niya ilubong ang iyang asawa. Pero wa man siya single lot, wa man siya St. Peter, wa siya memorial plant sa Forest Lake. Niya, alangan na mag-iyang dala-dalahon na iyang asawa nga patay na nga gasigi sa og tuyok sa land ug Kanaan kay mangitag tubig, mangitag asa ka punduhan kay para sa iyang mga hayop in order to survive. Kay this is the land that God is promised to him. So di pwede. So kinahanglan nga naa gyud siya one spot nga iyahang ibilin ang iyang asawa. And so God used these circumstances aron nga mahimo matuman ang iyahang sinugdanan sa iyang promise. But before that, let's look at Abraham. It is noticeable na in this passage, nindot kayo ang testimony ni Abraham. Everyone respected him. Everyone honored him. In fact, in one of the passages na itong ibasa, the people of Hittites regarded him as the Prince of God. Ang NIV, wala nang ibutang sa NIV. Ang NIV giingon is that you are the prince. You are a mighty prince. No? Verse 6. Mo na giingon sa NIV. Pero nindot ang giingon sa ESV, kay you are the Prince of God. Meaning to say, kini mga tawhana,
naka-witness gyud sa klaseng life and faith and relationship ni Abraham diha sa Ginoo. Very obvious, very noticeable ang iyang pagsunod sa Ginoo. Nga bisan ang mga lumulupyo niining lugar maka-testify nga kining tawhana is adunay unique relationship with the living God. In fact, ang gusto mahitabo sa mga tao diri, ihatag na libre ang yuta. Siya nga nga klaseng respect ang nilang ihatag kay Abraham. Ningon sila nga pamili, di ka na mo pugnan kung asa ni mo ilubog. Kay we respect you, we regard you as a man of God. Yun na ang relationship. Pero makita natin sa story that Abraham insisted on buying the land. And so sa may possible implication nga itong tunaan niya. So just like Abraham, ang dako na challenge gyud ka nato is to keep our testimony not only to the brethren but above all to the people that surrounds us. Niya sa konteksto ni Abraham, very critical ang testimony sa silingan. Kung gusto gyud natin ipakita ang ato ang relasyon sa Ginoo, or kung gusto gyud natong i-evaluate, gusto gyud natong sulayan kung unsa gyud ang ato ang relasyon sa Ginoo, sad to say nga dili ikaw maoy credible nga mohatag o validation niya. Kasi nga naman, you can actually claim you are close to God. Everyone can say that I have faith before the Lord. Everyone can say nga I am a good person. Pero ang tinuod gyud mag-validate sa ato ang pagkatao, sa atong pagtuo, sa atong relasyon sa Ginoo, ang ubang tao gyud. Unya, most of the time ang ilang opinion is always, sometimes it is true. Pero di nato nadawaton ningon tang judgmental. Pero if we listen carefully sa ilang evaluation, most of the time it is the truth about us. Mao gani nga sa magtiayon, di ba? Pag magstorya na gani ng asawa, mahitungod sa bana, madlong na gani sa mga kapalpakan, sa mga kaluyahon, sa mga weaknesses sa bana, ang bana mo react niya. Kaya nga naman, di madawat sa bana ngayon na siya. Pero ang tinuod niya na, kabaluming ngayon namin, pero ay laming nga. Kay sakit kay madungog ng tinuod ba? Una mo react yun niya. Kabalugod mo yung masakto ka pero sama na yung kay ka. Ay. Tama mga pero sama na yung kakayo. Tama na. Ano ba? You get the point? Most of the time, ang ginaingon sa bang tao is exactly the truth about us. And so therefore, if we want to really prove our faith, our relationship sa Ginoo, in order to validate that, pangutan na ang imong silingan, ang imong tagbalay, kay siya gyud ang mas masayod na nakakita sa ato ang tuo, sa atong pagsunod, sa atong kinabuhi. You may be active sa church, pero sa balay, takulang ka. Mga bitaw gani nga sa unang hingon ang umama nga, grabe ka sa simbahan, tibok adlaw ka dito, pero pag dili sa balay, suguon ka, mag-alburuto ka. Tinukod dito, may ulaw ka ayaw. Eh, bitaw mo, sa simbahan magpakugi-kugi, kanang abti kay suguon, di yung reklamo, okay na natin, ako na bahala na natin. Pero sa balay, unya na na ma, samo kay ma. Opposite ba? Lahi ang atong pamiyo. Pero unlike Abraham, kung ang tao mong tanaw niya, mingon gyud mo, we respect you because you're a man of God. We respect you and we want to honor you sa imo ang panginahanglanon karon because we want you to experience the favor that comes from us. But pasabot ang ubang tao na may ningon sa iya nga ganahan minimo, so ayaw na palitan ng mga nakakay kinahanglan, kami may bahala kaya na, ang tabang nimo. Dindot kaya na yan. Natungod sa atong testimony,
tungod sa ato ang relasyon sa Ginoo, other people will grant favor before us. Na to the point, ikaw na lang maulaw ba? Namingo na lang ka nga tama na, ulaw na kaayo, baga na kaayo mo na kay grabe na yun yung kaayo. Kaya nga naman, tungod kay nakita nila ang ato ang tinuod na relasyon pagsunod sa Ginoo. And that's the mark of a true faithful children of God. When others would say that that man is a man of God, that that woman is a woman of character, a woman of God. Hinduta. Mga mausahay, maulaw ta, mga mutanan ba, kini atong mga silingan na building. There's one time, wala pa tayo building yun, permanent, so ang practices sa worship team dito yun sa balay, sa mga pastor. Basta kasi singgitan may sa mga silingan, oy! Mas 9 na! Sapa! Tayo mo! Dinugdugay ang mga drums na practice gitara di ay niya natuo ka ba ang silingan murag nalipay sa gikanta kay para mas Ginoo di samukan mo niya sila sumawang dapat pamunta na kung saan lang kay ilang Ginoo na mayroon sila sa paaning mga tao sa paaning mga born again uy sa paaning mga alive uy silain kayo mga very struggle sa una ang worship team kaya bisa kung saan hinay kawas mo yun sa balay ba bisa kung saan maintain nga di ta magpabadlong sa silingan bingan yan mingon ta nga okay undang tag sayo kaya di ta mga disturbo di man yun kaya hindi pa man makuha kinanglan mo practice mo lang yun hindi yun mapugnan eh masinggitan yun sa silingan tama na kada sa bando na lang mo ba pangita kasi mo nang malwin tao ngita tag lugar yun. So pangutana sa atong balay ka o sa atong mga silingan. Ngayon ka sila na pagkadamak ng silingan na makita ba nila ang atong kadamak, ang atong kasabaan, ang atong kabadlungan? Muna'y pangutana diya, unta dili no? Unta dili na mo ilang makita. Unta makita nila ang pagkamaayo sa ato ang pagkatao, sa atong kinaiya, sa atong pamayo tungod kay atong ginapahibalo nila kita sumusunod ni Kristo, kita mga anak sa Ginoo. Mao nay dako kayo. And so that is why looking into this, it is better here. We always evaluate ourselves. We always think through sa atong mga kaugnay. Mao gani nga karon sa stages namo nga magtiayon usahay ulaw kay sa silingan kay nagadako ang mga anak, di ba? Unsa may experience yun? Pag nagadako imong anak nagkabadlungan. Pag nagkabadlungan mo sila nagadako mo di mo tingog. So di gyud balikay nga singkahan mo, maninggit ka. Akong asawa may uy, pinaya yung tingog madunggan kasi. Kunya kini ra bang among balay kaning amua, among tapad, ug ang likod niya sunod pa gyud niya among at pangkabalo gyud ng pastor ko. Pastor di tawag na ko dito, mingon mga tricycle driver na pastor eh kasi namutana mo ko sa hero na mo siya. Asang balay ni pastor? Kisa na sakyanan na ila pastor na. Ngano nagpapag pa na dire. Ulaw lagi, ulaw guys. Anyara. So habang nagadako imong pamilya, nagadako ko nimong tingog. So the challenge is that to control kay ano. Pag gusto yung masuko sa imong mga anak para makapon sila, naamo kay silingan ginahuna po. So lisod kayo. Mao nga kami mag-asawa magtinabangay kay remind you kay we take care of our testimony. Kaya nga naman, dili magulong ato ang simba sa Ginoo, dili atong pagbasa sa Biblia, dili ang atong pag-ampo sa atong private time, ang makita sa silingan. Ang ilang mong makita ka ng atong ginayamyaw, ka ng atong ginabuhat, ka ng atong ginaliho, o ka ng atong pamayo. Muna ilang makita. And so to validate our faith, we must add works into it. Muna giingon ni James. If you have faith in the Lord, show it by what you do. Because faith per se will become useless kung di nila makita that you are working in your faith.
that you are doing the things that is being taught in your faith. Nga imong ginapuy-an ang imong ginaingon. May pasabot ni James diya, dili ingon nga maningkamot ka o luwason ka sa Ginoo. Ang ingon niya, maningkamot ka, nga ipakita nimo nga imong gituwan tama ug sakto base sa imong ginahimo. Dili contrast, dili opposite. So mo nang ingon si James, faith is work or useless without words. Mahimong kawang imong pagtuo sa Ginoo kung ang ilang makita sa imong lihok way ayo. So mo na ingon. And so we see here how Abraham respected before the community because of his faith in the Lord. Relationship in God. And that's a call to us, and that's a challenge sa ato ang kinabuhi. Faith must be expressed in such a way that people would notice our relationship, unique relationship. And so what we see here in the other passages, makita nato that Abraham insisted on buying. Nganong iya magyud na gi-insist na iyang paliton? Nga pwede man unta nga iyang dawaton kay gihatag man. Kung siya mahitabo niya na. The problem is that kung imong dawaton lang nga gihatag, wala gyud total ownership niya, no? Wala gyud total ownership. Kung dili magkautang na loob baka sa mga tao kay gihatag man nimo. Pero wala gyud ownership that this belongs to you. Or wala gyud ginahimo nga naay deed of sale nga gihatag gyud ang imo gyud ning gibayad. So mo ning dako hinungdan na si Abraham insisted on buying the land. It is because din siya gusto magkautang na loob sa mga Hittites. Kaya nga naman, kung umalik ta sa story nini, the king of Sodom and Gomorrah offered him the same things, wealth and riches. Pero because of his experience sa Ginoo, iyang gibalibaran yun. Kaya nga naman, unsay prinsipyo ni Abraham sa iyang kinabuhi, nga natun-an diya sa Ginoo, I will not accept anything that belongs to you. Perhaps you would say that I became rich because of others. Kaya ang gusto ni Abraham yun siya, everything must be coming from the Lord. I will only accept that comes from God. Muna iyang filosofi, doktrina sa kinabuhi. Kita baliktad. Sa may doktrina to, kung na ay libre, maayo. Muna itong doktrina sa kinabuhi, mas lami ang libre. Kung kita na gani mo palit, gamay lang. Kaya sayang nga itong kwarta. Pero kung na ay libre, mas maayo. Muna itong, yan, mangita, kita libre. Pero ang filosofiya ni Abraham, no, I will insist on buying because of ownership. Niya mo ginahitabo din. Tungod sa insisting statement ni Abraham, I want to buy the land. So, ihatag sa iya. Pila? 400 pieces of silver. I don't know kung pila worth ni. Pero perhaps, sa lingwahe ang giningon diri ni Ephron, verse 10, ngayon siya mamahal na. Kaya niyo 400 pieces of silver. Pero yun siya, what is that to our relationship? What is that? Damay na kung atong basihan ang ato ang pagkaamigo, ang atong pagkasilingan. And so kini ipalit niya daw. Pero ang pangutana, how come na this become a fulfillment of God's promise? Pero gipalit man gihapon ni Abraham. Manong mingon man tani ini, pastor nga mao ni ang pagtuman sa Ginoo sa saad sa Ginoo kay Abraham nga tagaan sa giyuta. Pero tinuod iya magipalit. So therefore iya hagid dili ni pagtuman gikan sa Ginoo. So that is why we need to understand the context in this passage in the aspect of Sarah being died and Abraham was forced to bought a land. Kaya kung wa mamatay si Sarah, di siya mo palit og yuta. Kaya maghulat magid siya sa Ginoo, may hatag sa Ginoo. In order to do that, kinahanglan kwaon sa Ginoo si Sarah.
So sa may makita nato diya sa movement ni God, hindi mo matugkad. Sahay, hindi mo masabtan. Sahay, lahi ang paagi sa Ginoo. Nga ihatag niya ang iyang gisaad ni di ka kasabot. Niini, pwede man siguro, Lord, ako mga pangutanan ni nga base siguro, pwede man siguro, Lord, nga gihatag na lang, gipahatag na lang usa ni una sa mga Hittites. Bago ni mo gibatay si Sarah, o bago ni mo gikuha si Sarah. Pero wala nang nahitabo ba? Gikuha si una sa Ginoo si Sarah before the Hittites offer the land. Kunya, nahitabo ni when Abraham presented the need to them. Makita nato nga he was respected, he was honored, pero nga naman ang mga Hittites, huwag ginag-offer sa iya nga, dili na lang kapuyo, imuha na ni, ihatag na mo sa imuha. Kay dugay na kung kadiri nagpuyo, kunya, ganahan mo sa imuha, maayo ka masilingan. Huwag kay labad. Pero huwag ginaghimo sa mga hitag, not unless Abraham expressed that I have a need. And so they offer that. So you get the context? God has to take away Sarai in order for Abraham to purchase land for himself. With that, it becomes a fulfillment of God's promise. Ang lisod lang sakto diha, why it has to be that way. Dili na ito makita na ang paglihok sa kamot sa Ginoo, ang pagtuman sa Ginoo, di gyud sama sa atong pag-una-una. Nya makita nato diri nga kaya mo paliton ni Abraham. Nga naman, sa pa namatay ng tayong asawa, iyan ang tanggi palit. Pwede na niya buhaton. Pero wala na niya gihimo, kaya nga naman, walay rason para mapalit sa yuta. Walay panginahanglan para iya paliton ng property. Because he was relying upon the promise of God. Matagaan siya. And now, nga niabot na nga pwede siya sa tagaan sa mga Hittites, he insists on buying it. Why is that? Because Abraham was looking ahead, looking forward, and perhaps maybe this is God's way of him to be able to acquire a piece of land. And with that, God will begin his journey upon acquiring the land for himself. So sa'yo makita nato kung pagpapagpapag lisod sabton usahay ang paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sometimes aron ma-realize ang promise sa Ginoo sa atong kinabuhi, He will allow you to go through sorrow and pain. Sometimes He will let you to be broken, to be in suffering, in order to realize ang imuhang aron nga mahitabo ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. To keep you strong, to mold you in your faith, to be able to experience the power of God in your life. So ato makita sa kinabuhi ni Abraham, God never take him easy sa pag-deal kay Abraham. If he wanted to stay, he want Abraham's faith to flourish. Ang iyang gihimo, he put Abraham into a test. Iyang gisulayan gyud si Abraham to the point and to the extent nga pwede yung magisi kasing-kasing ni Abraham whether he would obey God or reject the Lord. Nakuha na yun ang aspect. Nasa chapter 22, Abraham was torn into two. Nasa sa point of whether to believe upon the promise of God or right now will stand ino niya ginawa nga, I will deny, I will not follow you. Nyanara po siya sa point of promises sa Ginoo that God, Abraham is waiting for him to give him a land. Pero this time, it has to be a different way. Kinahanglan ang Ginoo maghimong paagi so that he will be forced to buy the land. And God created a need for him to acquire the land. Hindi mo sabtan mo. Kinahanglan agian.
So in the midst of sorrow, Abraham, and in the midst of sorrow, God's promises begins to unfold in the life of Abraham. So siya ito matunanin, sometimes sorrow or pain or struggles are God's instrument or provision aron na imong makita ang fulfillment of God's promise in your life and the unfolding of His eternal plan in your life. Therefore, ngayon tadiri, to God, nothing really is accident. Everything falls according to His purposes and plans. So na, G? Oh. You get the point? Nganong kinahanglan mahitabo ang tanan? Because God has to communicate to Abraham. There must be a deep reason na iyahang paliton ng land. So this time, he acquires the land by the wealth God has given him. And so therefore, in principle, God has given him the land. Ngayon, atong makita. And so sa ato ang closing thought ninyo, makita natin diri that in the eyes of God, He begins to fulfill His promise to His faithful servant. And looking into the life of Abraham, if you have enough faith to obey the Lord and follow God, He can always turn every circumstances, even sorrow in your life, as a means to fulfill His eternal purpose and plan sa inyo. Usahay di ka kasabot, you don't have to understand. Usahay di nato matuhog, you don't have to understand. What is important is that God knows what He is doing. Muna importante yan. Dili importante nga kasabot ka, wala. Dili importante nga ready ka or not. What is important is that God knows what He is doing. And He is doing it on purpose. And He is doing it according to His plan. Even though you do not understand. Because that will tell us that God is a God of mystery, is a God beyond our human imagination, is a God beyond our thoughts, and is a God beyond our expectation. He is more than just your provider. He is more than just your protector. He is more than just your shield. He is more than just your companion. He is God. He is sovereign over your lives. He knows what He is doing upon your life. And He knows exactly what to do in order to fulfill His promise to you. And so that is why in this passage, God begins to unfold His promise of the land to Abraham. Niasa niya gibutang si Sarah in the place near Mamre. No? Pasabot mo sa meaning sa Mamre, no? Nakalimot na mo sa place sa meaning sa Mamre. Mamre means fellowship. Fellowship. In the place of near fellowship with the Lord. Nya, nalimtan ako ingon sa chapter 22 nga Moriah. I don't know kung sayad mo na yun. Daghang mga scholars na yun na ang place of Moriah wherein Abraham was about to offer Isaac is also called the place called Golgotha, where Jesus died on the cross. Muna ay peak sa Moriah. Diya po ilansan si Christ. Interesting. Yan, the same place kung asag itawag si Abraham sa Ginoo is the same place yung himo ang na burial site sa tanang kaliwat ni Abraham. Kung asag gilubong si Sarai is the same place kung asag gilubong si Abraham, sila David, sila Joseph, sila Jacob, and so on and so on. And that is why this chapter 23 opens the idea that God
really fulfill His promise to Abraham. Though wa makita ni Abraham, but niabot ang panahon na it became the land belonging to him. That is why pag-abot sa Exodus, it is rightly naningon ang Ginoo, waa ang yuta kay iniwa Ginoo. Kay bago pa ang Exodus, bago pa nag-dwell ang mga Canaanites, ihatag na sa ginudaan kay Abraham. Naabot lang sila sa Egypt mo na mawa nila magbuyan. That is why when God told them, conquer the land because I have given them to you, God is recalling His promise to Abraham. And chapter 23 of Genesis is the beginning point wherein Abraham or God fulfilled His promise of the land to Abraham. But again, ato makita dili how God unfolds it. And sometimes it is through sorrow, it is through pain, it is through death that His purposes will be realized upon your life. Through pain, sorrow, death is God's instrument sometimes in order that we may know Him and we may learn His purposes in our lives. Mao nga ang hagit sa New Testament to us, welcome them. Diba? Muna ingon ni James, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials or sorrow of many kinds, because it is God's way of fulfilling His purposes in you. What? Kung siya gingon sa James? To build you in faith, to establish you in character, and later on, it will keep you mature in your walk with God. Kaya nga naman, because after all, what really matters in this life is not what you possess, is not what you acquire things in this life. What matters to God is always faith. Everything is about faith. Life is about faith. Because your faith is the very thing that will last even after this life. Salamat Ginoo ni pangalan